Inviting brothers and sisters to we will occupy the chair dito sa loob, no? Para sa ating pagbabahagi. Unang-una, bago ako mag-umpisa, nagpasalamat ako kay Father Filino sa kaniyang pagtanggap sa amin. Father Filino Portigo. Father, thank you so much ha. Palakpakan natin si Lord. Okay, so habang nagkain-kain kayo sa masarap na siupaw, alam ko yan kung saan yun binili ni Brother Stormy kanina. And bago ako mag-umpisa, I want to thank the Lord for this great opportunity as a pastor in Cebu City to be with you this afternoon. No, kasi I'm not a Catholic, I'm a Protestant, but na-convert ako sa Catholic Church, no? So, si Brother Stormy, nakakilala kami dyan sa social media kasi doon siya sa labas at ako nagpaikot-ikot sa buong Pilipinas bilang isang speaker na nagbabahagi sa aking conversion to the Catholic Church. And I'm serving the Lord as a president of the Association of Pastors converted to the Catholic Church in the Philippines. Kaya galing lang ako sa Mindanao, galing sa Cagayan de Oro City, Butuan. Sumakay ako ng eroplano from Butuan to Cebu and then Cebu to Iloilo kahapon. So yon ang aking daan. And ngayon ko lang I discover when I arrived in Iloilo International Airport na mayroon na palang direct flight from Iloilo to Cagayan de Oro. So if you want to visit Cagayan, Bukidnon, you can ride that airplane, no, from Iloilo directly to Cagayan. And we have also flight from Iloilo direct to General Santos City. So, pero ang ministry kasi national level, nakatira ako sa Parañaque City, mga brothers and sisters. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lakasan natin. Praise the Lord. Sorry po. So ngayon, nandito sa aking kamay ang Biblia at ang Catechism of the Catholic Church. So ano pa ang laman sa Catechism of the Catholic Church? Dapat malaman natin. The first portion of the Catholic Church from 100 to 120 is talking about how the Lord revealed Himself to the people in the Bible. How the Lord revealed Himself in the Garden of Eden, our first parent, how the Lord revealed Himself to Noah, paano ang Diyos nakipag-ugnayan kay Abraham, and then to the 12 tribes of Israel, paano nakipag-ugnayan ang Diyos kay Moses. And the second part of the Catechism talks about the Nicene Creed and the Apostles' Creed. One by one, ini-explain sa Catechism ano ang biblical and historical foundation sa Nicene Creed. I believe in God the Father, the Almighty, the Creator of heaven and the earth, and of Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, God from God, light from light, true God from true God. Inisa-isa yon sa Catechism. After the Nicene Creed, sumunod ang Seventh Sacrament. The Seventh Sacrament is being explained word by word and what is the biblical foundation, historical foundation, and the teaching of the Magisterium. And followed by the arrangement of the Ten Commandments. Doon in-explain ang mga social justice, ang iba't ibang mga political problems in the world within the Ten Commandments. Followed by the Lord's Prayer, no, contemplative prayer, the Lord's Prayer, personal prayer, and all kinds of prayers. Ito ang nasa laman ng Catechism. Amen? Pero bago ako magpatuloy, gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon kay Sir Stormy, Brother Stormy Tubias na nag-arrange para makarating kami dito. And then si Ma'am Alma also from Hirona, Tarlac. Kasi last week, galing ako sa Tarlac. Isang speaker ako doon sa Diocese of Tarlac Biblical Convention. Doon kami nag-gather sa Eduardo Puangco Jr. Gymnasium sa Paniki. And punong-puno ang Paniki. Kaya yung sinabi ni Sir Stormy na my beloved wife, my beautiful wife is from Hirona, Tarlac. I'm so happy kasi galing ako sa Tarlac, no? So palakpakan na natin ang Panginoon. So I was a pastor in Cebu City for 15 years and my family was really hardcore to Protestantism. Hindi kami naniwala kay Mama Mary kasi we always repeat John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life.
no man comes to the Father but by me. Bakit isali pa natin si Maria? So, si Kristo lang ang daan. Karamihan sa mga Katoliko hindi nila alam paano sagutin kasi hindi sila nagbasa ng Biblia. Kaya ang ating Catholic Bishop Conference of the Philippines ngayon, nanawagan sa atin na magbasa ng Biblia. At ang ating team sa taon na ito ng CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, is the Scripture, the source of hope. Ayon sa ating tema ng Katoliko sa buong Pilipinas. The source of hope, ang hope doon binigyan ng meaning. Ang H is harmony, na kung palagi kang magbasa sa Biblia, magkaroon ka ng harmony sa buhay mo. Pangalawa, obedience. Magkaroon ka ng obedience. Sabi ni Father, makinig muna tayo sa talk para mayroon tayong pangsagot sa mga hindi Katoliko. Ito yung Katoliko, naintindihan ko yun, yung Katoliko na ako. Ano ito yung Katoliko? Sacramentalize. Sacramentalize. Ibig sabihin sa sacrament, champion tayo. Pero sa evangelization, palpak tayo. Hindi natin masabi kung saan sa Biblia yung Eucharist. Amen? Pero ang importante, we have the Eucharist. So, and then, kaya pag punta tayo sabi ko kay Father kanina, Father, naintindihan ko naman yun. Basta matapos ng misa, mag-uwian talaga ang mga tao. Kasi sacramentalize tayo. Ako naman, bilang isang Katoliko na ngayon, natutunan ko na magbigay ng tag 10, tag 20, kasi after the Mass, hindi mo mapigilan ang mga tao. Uwiin sila. Kahit na ulit-ulitin sa pare, kaya yung pumunta ako sa Katedral ng Surigao, sabi ni Bishop Antonito Cabahog, wag kayong uuwi kasi hindi ako uuwi. Uupo ako dito habang magsalita ang mga pastor kasi alam ko pag ngayon aalis ako bilang obispo ninyo, kayong lahat mag-uwian. So, ang obispo hindi umuwi. So, hindi rin sila umuwi. Diba? So, ngayon, I'll be sharing to you, brothers and sisters, how I discovered the beauty of the Catholic faith from pastor's point of view. Kasi wala rin talaga akong plano magiging Katoliko, mga brothers and sisters. Number one, sa Cebu City kami, ang aking mga magkapatid, 7 kami, 6 sila, pang-7 ako, mga pastors and pastora kami. And then I'm also a professor of the Bible School. So, wala talagang reason na magiging Katoliko ako, mga kapatid. Kasi ang aking pinaka-expertise doon, sa aking, being a professor, how to evangelize Catholic, paano i-evangelize sa mga Katoliko, paano i-convert ang Katoliko sa pagka-born again. Yon ang aking pinaka-expertise. So nagmasteral ako niyan. Kailan ang Katoliko dapat lapitan, no? Yung mga ganon. Yung mga negosyante, kailan mo lapitan ng isang negosyante na Katoliko kung magka-problema siya sa negosyo? Amen? Kasi pag magka-problema yun, lapitan mo, mag-open yun. Kailan mo lapitan ang Katoliko na isang dalaga? Yung isang dalaga, pag iwanan niyo sa kanyang boyfriend, no? Madali yung ma-convert. Lalo na kung ikaw, pastor ka, naka-necktie ka, and then naka-long sleeve ka, yung mga dalagang Katoliko, makalimutan nila ang pagka-Katoliko nila, no? Lalo pag, tingnan niyo yung mga hindi Katoliko, naka-necktie, di ba? Nakadlakad dyan sa ang gwapo tingnan, lalo na pag nakadala ng Biblia. So yung Katoliko na iniwan sa kanyang boyfriend na Katoliko, pag yun ang lapitan mo, makalimutan niya ang kanyang pagka-Katoliko kasi makita niyo yung mga hindi Katoliko naglalakad, naka-necktie, properly dressed. Amen? Properly dressed. Pag nagsisimba, properly dressed. No? So, marami rin Katoliko makonvert sa ibang mga sikta dahil sa ganun. No? Kasi sa amin, bawal ang pagkalasinggiro, bawal ang pagkasabungiro, bawal ang smoking. Pero ngayon na Katoliko na ako, tinuloy ko pa rin, no vices. No? No vices. Sa amin, nagbibigay kami ng 10% sa mga disiplina namin. Ngayon, Katoliko na kami, tinuloy pa rin namin ang pagbigay sa 10%. Amen? Bakit hindi kayo nag-amen? Amen? Parang takot kayo, No. So, paano natin makalimutan ang problema? Smile. Sabi ni St. Teresa of Calcutta, the best gift we can give is smile. Amen? Bigay ka lang ng smile. Kanina, parang pag magsabi si Brother Dins,
Amen? Walang sumasagot. So dapat masabi, Amen! Ano sagot? Amen! O, palakpakan natin si Lord. O, yun ang makapawala sa problema. Makawala yung sa stress pag magsabi ang pare, let's clap our hands! Clap our hands! Okay? O, kasi kapag nag-preaching, naghumili si Father, nakaganon ka, ang papasok sa atin, mga wrong grammar, mga wrong pronunciation, ganun, ang papasok sa atin. Pero, hallelujah! Oh, the Bible says, Jesus said, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya kami, yung pastor na kami magkapatid, marami talaga kami na-convert. Kasi ganoon kami mag-preaching eh. John 3:16, the Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Hallelujah! Maganon yung mga pastor. Tayong Katoliko, inaantok yung mga ano na, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang mga nakikinig, mag-joke-joke muna ako. So I discover, kahit na ganon, kaya sinabi ko sa inyo na wala talaga ka reason na maging Katoliko kami kasi we are very on fire pag mag-preaching. Hallelujah! Praise the Lord! The Bible says na all scripture is inspired by God and is useful for teaching, for correction, for training in righteousness so that the man of God may be equipped for every good work. So ganon na kaming mga pastor. Pag makinig ka talaga sa amin, malayo lang yung isang buwan, makonvert ka talaga. Kaya ang sikreto para hindi ka maligaw ng ibang sekta, huwag kang makinig. Amen? Lalo pag dyan sa ano, kasi the books of the Bible, memorize namin yan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Chronicles, 2 Chronicles, 1 King, 2 King, Israel, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, 1 Maccabees, 2 Maccabees, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom of Solomon, Sirach, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Baruch, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Sino hindi ma-convert yan? In the New Testament, the books of the Bible is Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation. Hahanga ka talaga. Kaya masabi mo, parang ito ang totoo ah. Kasi matagal na ako sa Katoliko, parang pinakinggan ko yung mga katikista. Saan ang Proverbs? Nahirapan pa maghanap saan yung Proverbs. So ngayon, wala talagang pero how the Lord changed my mind. Kasi nakapunta ako ng Jerusalem 2 times. Then nakapunta rin ako ng Vatican 1 time. Ang una ko nakita, I discover, kahit na ganito ang Katoliko, mga kapatid, kahit na hindi on fire mag-preaching ang Katoliko, pero aking na-discoveryhan na ito lang ang simbahan na kumikilala sa inay ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang pinaka-treasure sa Katoliko. Yung pinag-aralan ko mabuti ang doktrina. Yes, nakita ko ang Katoliko, pag mag-preaching sila parang napakamalumanay. Pero ang katotohanan ay hindi maiba. This is the only church. Thousands of churches in the Philippines, ayon sa record sa Security Sins Commission, but ang lahat ng mga simbahan, tinatakwil ang inay ng Panginoon. But there's only one church who is committed and remained her commitment to recognize the Mother of Jesus. Kaya doon ako parang nagiging emosyonan. Kaya pala itong Katoliko, kahit na mag-away-away, hindi rin magkahiwa-hiwalay ang simbahan kasi mayroong inay, mayroong presensya sa nanay na nag-regulate. Tingnan mo yung pamilya na walang nanay. Di ba? Sa Bisaya pa, gubot pas lukot. No? Naintindihan ba niyo sa Cebu yung istorya? Gubot pa sa lukot, no? No? Pag walang nanay, kawawa ang bahay. So the presence of the mother is very important
in the family. Not only in the family, but also in the church. Kaya nga, doon ang aking nakita. And, kasi memorize ko ang mga Bible, nakita ko kagad, saan ba sa Biblia na really recognize si Mama Mary? If Mama Mary is recognized by the Catholic Church, only the Catholic Church recognizes the Mother of Jesus. Saan man sa Biblia na Mama Mary is biblically recognized, biglang pumasok sa aking isip kasi araw-araw ka nagbasa ng Biblia pastor ka. Pumasok ka agad ang nakasulat sa Luke chapter 1, verse 26 to 56. Sabi ng Biblia, and the angel Gabriel was sent from God to a town of Nazareth, and was sent from God to a woman engaged to a man whose name was Joseph in the house of David, and the woman's name, the Bible says, was Mary. And coming to Mama Mary, the angel said, "Hail, favored one, the Lord is with you." The Bible says. And Mama Mary was greatly troubled at what was said and pondered what sort of greetings this might be. No? Intindihan ninyo ako kasi ganun ang pastor mag-preaching, ha? And pondered what sort of greetings this might be. And the angel said to her again, "Do not be afraid, Mary, because you have found favor with God. You will conceive and bear a son, and you shall name him Jesus. And he will be great, and the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule in the house of Jacob forever, whose kingdom there will be no end." Mama Mary answered, "How could this be, since I have no husband?" But the angel said, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called holy, the Son of God." Look at your relative Elizabeth. She also conceived a son, John the Baptist, in her old age. And this is now 6 months for her who is called barren, because nothing shall be impossible with God. Tingnan mo yung relative mo, ang tanda-tanda na, senior citizen na. Pero nagbubuntis. Sabi mo, Mary, talaga? Kahit matanda na siya, tinawag yun sa Bisaya, nagminupos na. Sa katandaan, si Zakaria naman na asawa niya, anong tawag kung nagminupos? Sa lalaki, nikupos, no? So, si Elizabeth, senior citizen, nagbuntis, nagminupos. Si Zakaria, anong tawag? Kung si Elizabeth nagminupos, si Zakaria nikupos. And this is now 6 months for her, who is called barren, because nothing shall be impossible with God. And Mama Mary answered, "Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word." And Mama Mary departed from here. So doon ko nakita na Mama Mary's participation in the plan of salvation is biblically recognized. Ngayon kami mga pastor, manindigan, makipag-away pa kami sa Katoliko. Bakit isali ninyo si Maria? Ganun kami Pag Katoliko na sa kapastor ang magharapan, si Mama Mary talaga ang pinaka-isyo. And then, naalaala ko, hindi talaga ako magpatalo sa Katoliko. Yun ang problema ninyo mga Katoliko. Ganun ako noon. Sobra ako hatma. Yun ang problema ninyo mga Katoliko. Si Kristo lang tagapagligtas. Isali ninyo si Maria. Din ang Katoliko, hindi nagbasa sa Biblia. Sige na lang, patuloy ka na lang dyan, Brad. Kasi magpatuloy na lang rin kami dito. Kasi, pero kung ang Katoliko na yan, alam pa niya ang Biblia, sasagot, bakit? Ano? Wala sa Biblia? Basahin ko sa Biblia. Luke chapter 1 verse 26. Ganon sana ang sagot sa Katoliko, pero ang sagot sa Katoliko kasi hindi nagbasa ng Biblia. Sige, Brad, patuloy ka na lang dyan. Importante, may takot tayo sa Diyos. Kami, patuloy na lang kami dito. Yun ang sagot sa Katoliko. Pero ngayon, ang mga pastor lapit sa akin, para silang binubumba sa aking sinasabi. Yun kasi ang problema natin. Hindi si Mama Mary kasali sa plano sa kaligtasan. Ano sinasabi sa Luke chapter 1? And Mama Mary was greatly troubled
when the angel informed him to be the mother of the Savior of the world. Amen? Bakit tinawag natin siyang blessed? Sa Tagalog pa, pinagpala. Dahil siya ang inay sa tagapagligtas sa buong sanlibutan. Amen? Kung ikaw ang inay sa gobernador sa Iloilo, pinagpala ka. Pagtingnan ka sa mga tao, wow, bliss na bliss ang babaeng ito. Siya ang inay sa gobernador. Amen? Oh, pag ikaw ang mayor, ikaw ang inay sa mayor sa Kabatuan, anong isip sa mga tao dito sa Kabatuan? Bliss na bliss ka. Ang anak mo, mayor sa Kabatuan. Pero mas pinaka-bliss si Mama Mary kasi siya ang inay sa tagapagligtas sa buong sanlibutan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, yun ang aking na-discovery. So, bilang pastor, dumaan ako ng struggle year 2000 until 2007. Pinag-isip-isip ko, nakarating ako doon sa Nazareth. Doon ko nakita na sa Nazareth, sa bahay ni Jesus at ni Mama Mary, kasi ang kasama ko sa Badista na abogado sa Cebu. Ang mga Sabadista, hindi sila kumakain ng baboy. Pero kumakain sila ng saging na linuto sa mantika ng baboy. Yung doon na kami, yung naging kasama sa Badista, palaging magsabi na, Pastor, tingnan mo talaga dito, Katoliko talaga. Kasi pastor rin ako. Attorney, huwag ka nang mag-ingay dyan. Baka marinig tayo dito. Manila pastor ako, ikaw abogado. Hindi pala ninyo alam ang katotohanan. So, tingnan mo dito, sa bahay nila ni Mama Mary. Kasi ang laking basilika doon sa Nazareth. Only the Catholic Church standing at the very house of Jesus and Mama Mary. Tingnan mo yan. Then, according to the tourist guide, sabi ng tourist guide, alam mo, there was an attempt that the Muslim wants to build a mosque near to the house of Jesus. But they complained to the International Criminal Court and the ICC favored the Catholic Church na hindi pinahintulutan ang mga kapatid na Muslim na makapagtayo ng mosque doon. Kasi from the beginning, Katolikong simbahan ang nakatayo doon. Mga Mormons, Iglesia ni Cristo gusto magtayo doon. Pero hingian ka man sa gobyerno, what is your reason to build your church here? So wala sila may ipakita, born again. Mga galing sa Pilipinas, kami ang totoong simbahan. Ayon sa bersikulo, sabi ng ng gobyerno, hindi bersikulo ang hiningi namin. Yung historical fact ba na nag-exist kayo dito siya? Hindi, ayon sa bersikulo. Tingnan mo kami, puro bersikulo. Bersikulo Laway, Kapitulo ba ang aming aming pinaglaban. Pagtanungin sa history dito, hindi, ayon sa bersikulo. Puro bersikulo. Bersikulo Laway, Kapitulo ba, marami namang maniwala, mga kapatid, di ba? Alam niyo mga kapatid, nagligo kami doon sa Lake of Nazareth. Lord, nakita namin doon, Katoliko rin talaga. Patawarin mo kami. Doon, humingi ako ng patawarin mo ako, Lord, sa mga estatwa ni Mama Mary na sinunog ko doon sa Pilipinas. Kasi marami akong estatwa na sinunog eh. Pastor pa ako, Lord, please forgive me. Sana hindi ako makarma, walang mangyari sa akin at ipangako kong Panginoon, makauwi ako sa Pilipinas, hindi ko nasisiraan si Mama Mary. Makipagdiskasyon ako sa mga pastor na biblical si Mama Mary. Ganun kaya hindi ako nakarma. Inano ko, no, na bumawi ako mga kapatid. Kaya sa aking pakikipagdiskusyon sa mga pastor, ang nangyari mga kapatid, dumami ang pastor na aking mga kaibigan na nagiging converted din sa Katoliko. May mga pastor na habang nagsasalita ako, umiiyak. Patawarin mo ako, Mama Mary. Mula ngayon, hindi na ako maninira sa iyo. Kasi alam niyo, kung ako si Jesus, sinisiraan niyo aking inay, susuntukin ko kayo. Wag naman. Imagine ka, nanay mo sira-siraan? Kung ako si Jesus, anong reaksyon ko sa iyo? Yun ba ang epekto na araw-araw ka nagbasa sa Biblia? Ang nanay ko ang sisiraan ninyo? Ganun ako magsalita sa mga pastor. Dapat, malalim na ang kaalaman ninyo sa Biblia, malalim na ang pagrespeto ninyo sa aking inay, kasi sabi ng Ephesians chapter 6 verse 1, respect your mother, obey your mother.
Ngayon, sabi ng Biblia, igalang ninyo ang mga nanay. Pero anong ginawa niyo sa aking nanay? So kaya maraming mga pastor mabuksan ang kanilang mga mata. Pero ang ginawa ko mga kapatid, kasi yung mga pastor, mga ano man yun sila, mga hat ba? Pakakainin ko muna para mawala yung pagkahat nila. Oh. Habang kumakain ng siopaw, salita kagad ako. Hindi man sila makasagot kasi nagkain pa ng siopaw. Ito ang katotohanan! Then, yun ang mga aking makasama, yung pastor na nagalit, pagtingin mo, galit na siya. Pag malapit na maubos mo ng siopaw, bigyan mo kaagad ng isa para mabalance yung kanyang galit. Imagine ka, you love Jesus but you hate my mother. Kung ako si Jesus, love niyo ako, paano ko maintindihan ang inyong pag-ibig? Papasok ako sa emosyonal. Paano ko maintindihan ang inyong pag-ibig? You love me so much, but you hate my mother. Tayo mga born again, tag-2 oras tayo na kumakanta ng praise and worship. Yung mga born again, tag-3 oras. Ang iban, kumikirig-kirig na doon, gumaganon-ganon na doon. Oh. Sa kakaawit ng, I love you, Lord. Ganon man kami ang praise and worship na, ituro ko, idimo ko ha. Mga kapatid, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Everybody, close your eyes. Kailangan maklose ang mga mata kasi wala kami mga imahen sa altar. Oh. Kasi, Jesus, we enthrone you. Dapat nakaklose ka. May mga panahon na makalimutan ko pag sabi, close your eyes. Yung aking mga membro doon nakatingin sa electric fan, we proclaim you are King. Ang iba doon sa speaker, standing in the midst of ang iba doon sa bubong, we raise you up. Ang sinamba mo ngayon, ang electric fan, mas grabe yun ka-idolatry. Electric fan, huy brother, huwag kang titingin dyan sa electric fan. Idolatry yan. Hindi, nagpalamig ng ako kasi pinapawisan ako sa kanta-kanta. Yung kanta namin, yung una, sayo-sayaw muna. Ang mga ibon na lumilipad. Kaya mawala yung antok sa mga membro. Pag makita na on fire na sila, punta kagad kami sa emosyonal. So ngayon, ginamit ko pa rin yung emotional style. O ngayon, paano ko maintindihan ang inyong pagmamahal sa akin? Mahalin niyo ako, pero galit kayo sa aking inan. Paano ko kayo papasukin sa langit? Baka habulin ninyo ang inay ko doon sa langit. Kasi larawan pa lang ni Mama Miri, minartilyo na ninyo. Ano na lang kayo kung makita ninyo ang personal? Kung mayroon kang makita na kapitbahay mo, na minartilyo ang picture mo, kakabahan ka. Ano kayang kasalanan na gawa ko? Binubugbog yung picture mo. Di ba? So if you hate the picture, you hate the person. Amen? Because if you love the person, you take care the picture. Di ba? Yung mga matanda, yung mga senior citizen noon, sa una, wala pang mga touchscreen. Kung ang mga asawa nila nagtrabaho sa Amerika, Canada, 10 years, hindi makauwi sa Pinas. Wala pang mga video call noon eh. Oh, ang mga nanay natin noon, anong tinitingnan nila palagi tuwing gabi? Ang picture sa kanilang asawa. Gumagano, no? Buti na lang ngayon, kasi may video call na. Pag na-miss mo yung asawa mo doon sa Canada, video call ka. Noon, wala pang video call. Kaya yung picture ang nagbigay sa kanya ng saya. In the absence of the person, the picture takes over. So yung mga matanda, ginagano nila ang picture sa asawa nila. Di ba, relate sa mga matanda? Halik-halika nila ang picture sa asawa nila. Ang iba, ilagay nila sa dibdib. Sabi ng tiki sa bubong, tiki, tiki.
Pero ngayon, pag ma-miss mo yung asawa mo, walang problema kasi may yung video call. Noon, wala pa. Hindi pa nakauwi, 10 taon, kaya miss na miss mo ng asawa mo. Palagi mong tinititigan ang asawa mo. Pero mayroong Katoliko sa General Santos City, nagtampo siya sa kanyang asawa. Sabi niya, alam mo, Brother Nui, itong lula mo, grabe ang sakit sa dibdib ko. Kasi noon, palagi niyang dinadala-dala ang aking picture. Pero ngayon, tingnan mo yung picture ko. Isinali na niya sa altar kasama sa mga santo. Masakit yun eh. Sabi ko, tay, huwag kang magalit, tay. Ang ibig sabihin niyan, bakit dinagay ka na ni nanay dyan kasali sa mga santo para magiging mabait ka? Kasi tayo mga lalaki, pag tatanda na tayo, iba na ang ano natin, diba? Tingnan yung tayo mga lalaki, dangerous tayo eh. Kasi pag tatanda na tayo, yung unang pag-ibig natin, nakalimutan na natin. Di ba? Yung bago pa ang girlfriend natin, pag maglakad, hinahawakan natin, Nes, dahan-dahan lang. No. Pero ngayon, matanda na, ang tagal-tagal mo magbihis dyan. Dali na! Pero yung bata pa, di ba, si nanay, yung bata pa, suklay-suklayin yung buhok mo. Pero ngayon, Dong, pwede mo suklayin. Ano, wala kang kamay? Suklayin yung buhok mo. So kaya, mga kapatid, I discovered the beauty of the Catholic Church. This is the only church that recognize Mama Mary. Kaya, kahit nasa grabing preaching namin, action-action pag mag-preaching kami, ganun, oh. Dahil ang salita ng Diyos, walang inaantok. Pero yung nakita ko ang katotohanan na ang Katoliko lang, ang simbahan pinaglaban ang dignidad ni Mama Mary. I feel to be converted to the Catholic Church. Sabi ko, Lord, paano yung preaching namin pag ganun-ganun, pero wala kaming respeto sa nanay ni Jesus. Di ba? You are expert in the Bible. You memorize the Bible. But, ingrato ka, wala kang respeto sa nanay ni Jesus. Sinusunog mo ang mga larawan. Because the insult you give to the picture is the insult you give to the person. Kaya doon ko naintindihan bakit ang Katoliko love nila ang picture ni Jesus. Because it is a symbol of your faithfulness and unending love to our Lord. Kaya ang picture ni Lord, dinalagay natin sa altar. Kami, palagi kami sabi, we love you Lord. Pero kung makakita kami sa picture ni Jesus, ano yan? Maganon-ganon kami mga pastor. Bakit yung picture ni Jesus, mayroong malaki at maliit? Maganon-ganon kami. Sagutin mo! Ang Katoliko, walang training. Pastor, patuloy ka na lang sa pananampalataya mo. Pero ngayon, marunong na ako magsagot. O kayo, ngayon, gali ako sa Cagayan, sabi ng isang pastor, sagutin mo, saan ang totoong Jesus? Bakit may maliit at malaki? Sagot agad ako, alam mo pastor, bakit may maliit at malaki? Yung lahat puro yung totoo. Kasi nagdepende yun sa edad. Kung napicturan siya 1 year old, maliit pa siya. Ngayon ang iba, napicturan siya 25 years old, malaki na siya. So depende yun sa edad siya. Wala ka talagang kwenta na ito. Ganun-ganun. Sagutin mo! Oh, mayroong isang pastor, pagpunta ko sa Surigao, galit siya. Sabi niya, ikaw ba yung pastor na Katoliko na? Sabi ko, ako pastor. Ngayon, yung Pasko ninyo na December 25, saan yun sa Biblia? Basahin mo nga. Dinana niya. Saan mababasa sa Biblia ang December 25? Sagot ka ako, pastor, kung hinanap mo ang December 25, doon mo yun makita sa kalendaryo. Kung gusto ka talaga makita mo ang December 25, doon mo yun bakit magtanong ka dito sa Biblia? Wala mang 25 dito. Kung nagproblema ka, kung hinanap mo 25, maghanap mo ng kalendaryo. May mga kalendaryo dito. So ngayon, Katoliko na ako, God give me the wisdom how to answer. Ngayon, bakit kayong Katoliko, kumain kayo ng dugo? Ayon sa Levitico 21,
Versikulo 9, bawal ang pagkain sa dugo. Sagot agad ako, ano mo, pastor, walang Katoliko na kumain ng dugo. Tanungin mo yung Katoliko, ang kinain nila dinuguan, kaya hindi namin linabag ang salita ng Diyos. Mayroon ka bang nakita dito na kumain ng dugo? Wala. Ang kinain sa mga Katoliko, dinuguan. Basahin mo dyan, bawal ba ang dinuguan? Wala. Kasi yung dinuguan, luto na yung dinuguan. Dapat marunong rin tayo. Kasi pag may nakita kang Katoliko na dito sa Kabatuan, Iloilo, yung dugo sa baboy, kinain niya na prisko, delikado yan. Siya ang aswang dito sa Kabatuan. So, bawal yan. Ang dinuguan, wala ka mabasa sa Biblia, pinagbabawal. Bakit? Linuto na yun, properly cooked. Kaya kinain namin mga Katoliko, dinuguan. Amen? So, yung opening. So, I continue to research kasi yung nakita ko yung unang opening ko sa Katoliko, naninira ako ng larawan ni Mama Mary. Pero yung sinira ko doon sa Cebu, Birhen sa Guadalupe. Sa Buhisan, kasi doon ko nagpastor. Alam niyo, yung nagmartilyo ako, kasi ang aming ginawa, ginawa sa aking tatay, unahin yung mga santo. Then panglas si Mama Mary, kasi ang doktrina namin, ang kapangyarihan ni Satanas kay Mama Mary, mabigat. So unahin namin yung mga santo. Pag alam niyo mga kapatid, hindi ko ma-explain hanggang ngayon. Yung doon ako kay Mama Mary para martilyuhin, narinig ko ang busis na nagsabi, bakit galit ka sa larawan na aking inay? Alam niyo, rinibyo ko mga kapatid. Satan, get out! Laya Satanas! Kasi para sa akin, si Satanas yun, kasi bakit hindi idurog ang Diyos-Diyosan? So, tinanggihan ko yun. Pero yung umuwi na ako doon sa bahay, ako na lang mag-isa sa kwarto, babalik na naman. Bakit galit ka sa larawan na aking inay? Sabi ko, Satanas ka, layas! Magpaluab man, bakit may nanay ba si Satanas? Doon ako napahinto. Napag-isip how many years, mga brothers and sisters, hanggat sinurinder ko ang katotohanan na hindi yun busis ni Satanas. Busis ni Jesus, kasi wala mang nanay si Jesus. Wala mang nanay si Satanas, si Jesus man ang may nanay. So, makatwiran na sabi na, why you hate the image of my mother? From that point, I began to research the history of the Catholic Church. Doon ko naintindihan na Katoliko pala. Hanggat na sa aking research for almost 7 years, 5 years to 7 years, nagdesisyon ako na magpabinyag. October 4, 2007, actually, ako ang pinakaunang pastor na nagiging Katoliko sa Pilipinas. Yun ang nangyari. Kaya madali ako nakilala sa mga bishop. Kasi I am the first pastor in the Philippines converted to the Catholic Church. So, yung na-convert na ako, grabe na ang away sa pamilya. Pagpunta ako sa bahay, ang aking tatay na dibiter sa Protestante, harang ka agad. Paano mapatunayan na si Maria inahan ng Diyos? Inay ng Diyos? Saan sa Biblia? Naku, tay, kung ang lumalabas sa kanyang sinapupunan ay Diyos, inay ng Diyos. Amen? Amen. Kung ang lumalabas sa kanyang sinapupunan, pulis, inay siya ng pulis. Kung ang lumalabas sa kanyang sinapupunan, hold-upper, inay siya ng hold-upper. Ngayon, Isaiah 7:14 ang nagsabi, isang birhen manganganak, maglilihi, at mag-anak ng isang batang lalaki ng kanyang pangalan ay Emmanuel, na ibig sabihin, sumasa sa atin ang Diyos. So, Diyos ang lumalabas, so inay ng Diyos. Kasi kung ang lumalabas, nagiging kapitan dito sa, Aladan, Inaladan, inay siya ng kapitan. Amen? Ngayon, ang lumalabas sa kanya sinapupunan, Isaiah chapter 7 verse 14, Diyos. Inay ng Diyos. Amen? Kaya pa wag kang... Saan? Ang mga sagot mo, hindi galing sa Biblia. Anong hindi galing sa Biblia? Isaiah 7:14. Memorize ko yan. 7 chapter 9 verse 6. Na ang pangalan sa batang ito ay Eternal Father, Everlasting Almighty God, an Everlasting Father. Isaiah chapter 9 verse 6. So kung siya ay anak, ang batang ito ay siyang Diyos na makapangyarihan, makatwiran si Mama Mary, tatawaging inay ng Diyos. Grabing debate mga kapatid. Kasi tulong-tulungan ako sa aking mga kapatid ng mga pastor at pastora. Sabi ko, Lord,
Paano ako, Lord? Nalangin ako. Everyday ako nag-attend ng misa, Lord. Paano ko ito gawin? Hindi ako makasalita. Ang dami nila. Kasi ang aking mga kapatid, nakapag-asawa rin ng mga pastor. Ang mga lalaki, nakapag-asawa ng pastora. Binigyan ako ng inspiration sa Panginoon. Pagbalik mo doon, magbili ka ng mga malaking mga siupaw. Pagbalik ko doon sa bahay, dala ako ng mga soft drinks, siupaw. Bigay ko kaagad sa kanila. Pag umpisa nila pagkain, preaching kaagad ako. Hindi sila makasalita kasi kumakain pa ng siupaw. So, yung sabi nila na hindi biblikal si Mama Mary, na kasali siya sa plano sa pagliligtas. Malinaw sa Biblia, when the angel Gabriel informed Mama Mary that you will conceive a son and you shall name him Jesus. According to Luke chapter 1 verse 36. So, ang aking tatay tayo, hindi pa siya makasalita kasi 50% pang siupaw na nakain niya. Ngayon, sasagot ako. Sinasabi ko sa inyo ngayon kasi malayo man ang Cebu. Ang ginawa ko sa kanila, mag-prepare ako ng mga juice na yung grabe kalamig ba, ice na ice. So, yun sa debatihan, mga kapatid, 2 hours, paos na sila, hindi na makasalita. Ako, ang aking ininom, yung maligamgam, isang araw, malaki pa aking boses. Sabi ko sa aking kuya na pastor, kaya nga kuya, wala ka ng boses kasi mali yung mga aral mo. Pinainom ko ng maraming ice. Tinatawag yun mga kapatid na human creativity. Oh. Mayroong tinatawag divine action, yung milagro, dapat may human activity ka rin. Paano na hindi na sila makapagtalo siya kasi wala na silang Alam niyo mga kapatid, nagtawa-tawa ako, God is really faithful with all the prayers na ang aking buong pamilya sa Cebu City. After 2 years, my father, 40 years preacher, my mother is 40 years diaconess, with all my sisters na mga pastora, hindi ako makapaniwala, they were converted to the Catholic Church. Kaya ngayon, yung mag-gather kami, tawa-tawa sa, ikaw talaga? Kaya nga pinainom ko kayo ng malamig para yung mga aral ninyo hindi tama. Kaya ang aking sister ngayon nandoon sa Mountain Province, ang kanyang asawa, nagbibigay rin ng talk tulad dito, mga brothers and sisters. So, kaya doon ko nakita, na tulad ngayon, nandiyan si Mama Mary. Paano tayo hihingi sa kanya? Kasi nanay siya. Tulad, like for example, bigyan ko kayo ng example. Babae ka. Parang medyo malungkot ka kasi, Lord, Mama Mary, ang aking edad ngayon, 34 na. Wala pa rin nanligaw sa akin. Medyo masakit talaga. Malapit na ang February 14 pero wala pa rin nanligaw sa akin. Pwede ba ibulong mo sa iyong anak na sana darating na yung lalaki na magiging forever sa aking buhay? Oh. Seryoso ako mga kapatid, ha? No? Sabihan mo si Mama Mary, I will offer this rosary, Mama Mary, para ang lalaking ito na ipadala mo sa akin, buksan mo ang kanyang mga mata. Ngayon na. Huwag mo namang pahintulutan na mabuksan ang kanyang mata. Senior citizen na siya. Kasi sa Katoliko, nandyan ang lahat na aral, pero sa application, hindi nila alam. Lahat na aral. Ang ganda sa aral, pero how it is being applied, wala silang idea. Di ba? Kung nandito man siya ngayon, Panginoon, ang lalaking ito, buksan mo ang kanyang mga mata. Huwag kang tumatawa. Paano sasagot ang Panginoon? Dapat, seryoso. Amen? Kasi Lord, kinakabahan na ako. Mag-34 na ako, wala pang nanligaw sa akin. Huwag kang tawa-tawa. Dapat, seryoso ka, nakaharap kay Mama Mary. Paano maniwala si Mama Mary sa'yo na
nananangin ka ng ganun, nakaharap sa kanya, tumatawa ka. So dapat seryoso ka. Amen? Oh, pangalawa, kung wala kang pira, dapat ibulong mo yun kay Mama Mary. Mama Mary, I will offer this rosary to you kasi kailangan ko talaga ng pira. So, this is your first intention that God will open the windows of heaven by offering this rosary to the Blessed Virgin Mary. Isabi mo, kung maghingi ka ng pira, dapat ikaw lang ang nakaalam. Kahit asawa mo, huwag mong ipaalam. Kasi kung magsabi, magkano hiningi mo kay Mama Mary? 3 million. Ano nangyari sa'yo? Baka hindi ka nakakain ng tanghalian kanina. Di ba? So, ang asawa mo ang magbigay sa iyo ng doubt. Kaya kung may hiningi ka kay Lord through Mama Mary, dapat ikaw lang nakaalam. 4 million ang hiningi mo. Ulit-ulitin mo yun. Bakit magkasala ka ba kung ulit-ulitin mo yun na ipaalam mo kay Lord? You cannot commit any sin. Amen? Ipaalam mo yun. Dapat ikaw lang nakaalam. Mga anak, wala, ikaw lang. Ikaw lang. Iulit-ulitin mo yun every time you attend the Mass. Yung sabi ni Brother Dins kanina, why Eucharist? Kasi pag nandyan na ang katawan ni Jesus sa ating bibig, doon natin kausapin si Jesus. Lord, marami na akong mga sakit. Sana Lord, your body and blood will absorb my total being and erase all my sicknesses and diseases. Pag sabi ng pare, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Tingnan ninyo ang kordero na naglilinis sa lahat na kasalanan. Ako ay naniwala, Panginoon, na ang iyong katawan at dugo, hindi lang may kapangyarihan na linisin ang aking makasalanan, may kapangyarihan din ito na linisin ang lahat kong mga karamdaman. In the Lord Jesus Christ will move because of your faith. Amen? Na ngayon, kung wala kang pananampalataya, partaking the Eucharist without faith. Diba? Pabalik-balik ka sa misa, hindi mo naman pinipresent ang hinihingi mo. Yun ang kamalian sa maraming Katoliko. Lord, bigyan mo lang kami ng good health, makakain kami 3 times a day, enough na di. Yun lang ang binigay sa Panginoon. Anong sabi sa Biblia? Sa Luke chapter 15, mayroong 2 kapatid. Ang isa luko-luko, pasaway. Ang isa napakabait. Yung isa pumunta sa kanyang tatay, Tatay, give me my share. And the man, a very millionaire, according to the Bible, give all the share to the younger brother, the prodigal son. Kinuha sa anak niyang pasaway ang lahat ng makayamanan na kanyang share at pumunta sa iba't ibang lugar para gastusin ang makayamanan sa kanyang ama, sa lahat ng mga bisyo at mga babae. How many years? 10 years, 7 years, na ubos ang kayamanan at napilitan siya mag-apply ng trabaho sa isang pigiri sa lugar na yun. At habang nagtrabaho siya doon bilang caretaker sa isang pigiri, hindi pa siya nakatanggap sa kanyang sweldo, nagugutom siya. Pumasok sa kanyang isip na kakain na lang ako sa mga feeds na kinain sa baboy, sa sobrang gutom. Habang nag-iisip siya na umpisa na siyang kakain sa mga feeds na kinain sa baboy, pumasok sa kanyang isip, mas mabuti pa, magpakumbaba ako. Uuwi ako sa aking tatay. Sabihan ko siya, Tay, nagkasala ako sa iyo. Huwag mo na akong ituring na anak. Sabihin ko ang tatay ko, huwag mo na akong ituring na anak. Ituring mo na lang ako na isa sa iyong mga alipin. Ang importante, Tay, makauwi ako dito sa ating bahay. So kaya, naisip niya, nag-umpisa siyang maglakbay. Pauwi sa kanyang tatay. Ina-arrange niya ang kanyang mga word. Ito ang aking isabi sa aking tatay. Tulad yung mga binata pa tayo. Di ba yung nagplano tayong manligaw tayo, ina-arrange natin ang mga word natin? So, ina-arrange niya ang kanyang mga word. Habang malayo pa, nakita si kanyang tatay, walang sinilas, nagka-sira-sira ng kanyang mga damit. Habang tinitingnan sa kanyang tatay niya, ang kanyang anak sa malayo pa na nagkasira-sira mga damit, walang sinilas, walang ligo. Sobrang naawa ang kanyang tatay. Tumakbo siya, sinalubong niya ang kanyang anak na pasaway na luko-luko. At sabi na kaagad sa kanyang anak, Tay, huwag mo na akong isipin na anak, Tay. Isipin mo lang ako na isa sa iyong alipin. Importante makauwi ako.
Anong sagot sa tatay? Katayin ninyo ang mga pinatabang kuya. Mga baka, katayin ninyo. Mag-enjoy tayo. Dahil ang aking anak namatay na. Ngunit ngayon muling nabuhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung sabi sa anak na, Tay, ituring mo na lang akong alipin. Huwag mo na lang akong ituring na anak. Oh. Kung Bisaya pa yun ang tatay, sasagot yun, oo. Pero dahil hindi yun Bisaya, hindi siya sumagot. Nandito aking anak, katayin natin ang mga pinatabang baka. Habang nag-enjoy sila mga kapatid. Nag-enjoy sila. Ang panganay dumating. Nakadala ng mga kahoy panggatong. Sabi niya sa mga alipin, ano yun? Ano yun? Ano yun? Sabi ng mga alipin, Sir, ang bunso mong kapatid dumating. At alam mo, pinakatay ang lahat ng mga pinatabang guya, mga baka. Kasi nakarating ang bunso mong kapatid. Sobrang galit sa, yung mabait na anak. Hindi siya pumasok. Doon siya. Sabi ng mga alipin, Sir, nandyan ang panganay mong anak, sobrang galit. Siya, bakit siya? Kasi yung kapatid niya, luko-luko, pasaway. Pag nakauwi, pinakatay mo pa mga pinatabang baka. Kaya lumabas ang tatay, mga kapatid. Linapitan niya ang panganay niyang anak. Nak, what happened? Tumayo yung panganay, galit. Anong klase ka na pagkatatay? Yung anak mo, na linustay ang lahat mong kayamanan sa mga bisyo at mga babae. Ngayon, pag uwi niya, ginanon niya ang tatay niya. Pinakatay mo pa ang mga pinatabang guya. Sabi niya, hindi ako nagkasala sa iyo kahit kunting kasalanan. Para akong alipin dito sa bahay natin. Wala akong nakagawang kasalanan, pero kahit isang kambing, wala kang ibinigay sa akin para mag-enjoy ako sa aking mga barkada. Sabi ng tatay, ha? Alam mo anak, ang lahat dito, kayamanan sa iyo na to. Kasi kinuha na niya ang share niya eh. Pero ang problema, hindi ka nakagawa ng kasalanan, pero hindi mo man hiningi ang iyong share. Kaya paano ko ibigay, hindi mo hiningi? Kaya maraming Katoliko, sobrang bait, hindi man nila hiningi ang share nila. Kaya ngayon, hindi pa rin nabigay. Amen? Kaya palakpakan natin si Lord. Kaya, hingiin natin kay Lord. When the body of Christ nandiyan sa ating bibig, kausapin natin siya. Lord, inihintay ko ang aking share. Amen? Kaya ngayon, napasalamat ako sa Panginoon na naging Katoliko ako at I learned about the treasure of the Eucharist. Doon ko binubulong kay Jesus. Kaya sinisir ko sa ibang Katoliko, sinaawa ako. Maraming Katoliko, nakakaawa. Palaging nagpartik sa katawan ni Jesus, pero maraming mga karamdaman. Kasi sila mismo, walang pananampalataya. Partik lang sa Eucharist. Hindi man sumasampalataya na may kapangyarihan ang katawan ni Jesus to cleanse all your sicknesses and diseases. Partaking without faith is dangerous. Amen? May pananampalataya ka na ang katawan ni Kristo may kapangyarihan na pagalingin ang iyong mga karamdaman. Amen? So, yun ang aking masabi ngayon. So, as I end my talk, sana magiging hindi man tayo palaging magkita, pero sana nagkaroon kayo ng isang kaalaman ngayon tungkol kay Mama Mary na about the biblical foundation of the devotion of the Blessed Virgin Mary and the biblical foundation of the Eucharist. Nakausapin natin siya. Huwag tayong mahiya. Kasi alam niyo, yung nagiging Katoliko ako, ang lahat kong mga kayamanan, binalik ko sa simbahan para walang away. So I become Catholic nothing. Dumaan ako sa kahirapan na nagbinta na ng mga gulay sa Cebu. Pero doon ko binulong sa Panginoon ang aking sitwasyon. Lord, ngayon Lord, mag 2 years na ako sa Katoliko para na akong kalansay, buto at balat na lang. At sabi ng aking mga kaibigang pastor, nakarma ka kasi nagkatoliko ka. Pati aking mga pamilya, mga kapatid. Pero yung binalik sa Panginoon ang mga grasya,
binulong ko sa kay Mama Mary, Mama Mary, wala na talaga akong pira ngayon. Alam niyo, na-experience ko yun na pagdating ko sa Lapu-Lapu City, mayroong tao na sumalubong sa akin. Alam mo bro, na ikaw ba yung pastor naging Katoliko? Siya, oh sir. Siya, sige. Sa YouTube bro, siya, sir, bakit magbigay ka ng pira sa akin? Sabi niya na, bumigat ang aking puso, brother, na magbigay ako sa iyo. Ibig sabihin, the Holy Spirit is touching his heart to give. Amen? Na-experience ko yan na patuloy kong ibinulong kay Mama Mary at sa Eucharistia. Rinistor sa Panginoon ang aking sitwasyon na galing sa sobrang kahirapan when I become Catholic, unti-unting ibinalik sa Panginoon ang mga grasya. Na ngayon may swimming pool na ako ulit. Doon sa Cagayan de Oro, na bumalik, unti-unting binalik sa Panginoon. Doon ko binubulong sa Eucharistia. Amen? Kasi maraming mga Katoliko nakakaawa. Pag nandiyan na ang katawan ni Jesus sa kanilang bibig, imbis kausapin si Jesus, tumitingin sa ibang Katoliko, gumaganon. Nandiyan ang ostiya, pagkatapos nagpartik, no? Umuwi sila, parang wala lang sa kanilang isip, kaya natapos ang misa. Ay, nawala yung isa. Hello? Hello? Parang hindi na, bro? Yeah. Okay, so ibig sabihin, maghinto na tayo, mag-closing prayer na tayo. Amen? So, kaya nagbigay ang signal ang ating sound na maghinto na tayo. So, bago ako maghinto, wag mo na kayong tatayo, ha? Bago ako maghinto, manalangin muna ako para sa inyo. Okay, kasi ito ang pinaka-importante na the Lord of the Eucharist will heal all your sicknesses and diseases para makapaglingkod kayo sa Panginoon. Amen? That the Lord of the Eucharist, through the intercession of Mama Mary, Our Lady of Lourdes, will open the windows of heaven and let His blessings overflow to you. Amen? Na yun ang pinakamilagro. Kung sabi nila na may mga milagro nangyari doon sa Lourdes, gumaling ang kanilang katawan, ang pagdating sa mga biyaya is also a miracle. The blessings will come is another miracle. Kaya before we end, manalangin ako sa inyo na God will give you more years to come, more birthday, and more blessings to come through the intercession of the Blessed Virgin Mary. So bilang pastor noon, ang aking pangalan dyan sa Facebook, pastor noon, Katoliko na ngayon. Ang aking mukha, pag nagsakay ko sa aeroplano, pastor pa rin, tawagin pa rin ako sa mga crew na, good morning, pastor. Pero I'm a pastor, but in my heart, I'm a Catholic. So kung tinan niyo aking mukha, pastor pa rin, pero ang aking buong puso, Katoliko na rin. Mayroon ng pagrespeto kay Mama Mary. Amen? So sa ating pagtapos ngayon, let us close our eyes, no? Let us close our eyes, let us open our heart as I will pray for you, na the Lord will bless you. Kami ring mga pastor ngayon, i-pray rin ninyo na makapagpatuloy kami sa aming ministry. Kasi dumadami na kami ngayon sa buong Pilipinas. May mission house kami sa Parañaque, sa Cebu, sa Palawan, sa Negros, doon sa Hinubaan, at sa Mindanao, Cagayan de Oro City, Zamboanga, and General Santos City. Mayroon na kaming for mission house sa mga nagbalik sa Katoliko. Kaya, as I pray for you, remember also in your prayer na pag uwi ninyo sa inyong mga tahanan, please pray na, Lord, sana marami pang mga pastor magbalik sa katotohanan. Hindi lang si Brother Nui, kundi marami pa sanang pastor na magrespeto sa inay mo. Kasi paano na lang yung napakatalino sa Biblia, pero walang respeto sa inay ng Panginoon. No? So, yun ang hingiin kong prayer sa inyo. So, as we close our eyes, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, Amen. Lord, nandito ako ngayon sa kanilang harapan para magpatutuo. Hindi ko man iniisip, Panginoon, na magiging isang Katoliko ako.
Kasi ang aking buong pamilya, isang protestante, aking mga kapatid, nagiging mga pastor at pastora. Wala kaming ibang iniisip. Mag-i-convert namin ang maraming Katoliko sa aming mga sikta. When I studying in the Bible school for 5 years, ang aking course na pinag-aralan, kung saan ako nagmasteral para maghanap ng mga pamamaraan, paano i-convert ang mga Katoliko. Ngunit sa aking ministry for 15 years, sa daming Katoliko na aking na-convert, sa daming mga youth na aking napaaral sa Bible school para magiging pastor, biglang nag-iba ang lahat. Yung tinawag mo ako na magiging converted, magiging ma-convert sa simbahang Katoliko. Kaya Panginoon, habang uuwi kami, kasama ni Brother Dins, sa aking Brother Ferdy, habang ako din magpunta sa Bacolod at magbisita sa mga pastors na nagbalik sa simbahang Katoliko, pabalik sa Cebu and pabalik sa Metro Manila, Panginoon, sa iyo ko dinudulog ang lahat. And always, feel ko, Panginoon, na palagi ko kayong kasama, ikaw at ang iyong inay, na palaging nanalangin sa marami pang mga magbalik loob simbahang Katoliko, na sinamahan mo ako, Panginoon, para magiging successful ang lahat ng mga pagbabahagi upang maintindihan nila ang pagrespeto sa iyong inay, na ang pagmamahal sa iyo, Panginoon, is to respect your mother. Hindi mo maintindihan how we love you, but we reject your mother. Kaya, walang problema sa mga kapatid naming hindi Katoliko na nagbasa ng Biblia, na ang aming panalangin, mabuksan ang kanilang isip at puso, na they will learn the value of a mother. Lalo na ngayon, kapistahan ni Mama Mary sa Our Lady of Lourdes, na ang lahat naming mga suliranin, Panginoon, ang mga lahat naming mga bigat sa puso, problema, magkaroon ng solusyon by the power of the Holy Spirit and by the intercession of the Blessed Virgin Mary. Na ang lahat na naparito, Panginoon, uuwi kami, babaunin namin ang katotohanan na amin ngayong narinig, na magiging isa kaming tunay na Katoliko, na magpapalaganap sa mga katotohanan upang marami pa rin makaunawa sa katotohanan tungkol sa inay mo na binigay mo sa amin para magiging intercessor sa aming mga suliranin. Bless all these people that are here, especially the Tobias family. Sir Saturnino Tobias, kaniyang may bahay, Sir Alma, at sa lahat ng mga Tobias family, na bigyan mo sila palagi, Panginoon, ng good health. Ilayo mo sa mga aksidente, Ama, na next year, when we celebrate here, next year, there will be a great improvement in this place. Hipuin mo ang mga Tobias family na magtulong-tulungan for the development of this area as we build this place in honor of your mother, Our Lady of Lourdes. Na sa pamagitan ng kaniyang motherly intercession, sa pamagitan ng kaniyang motherly prayers, ang lahat naming mga hinahangad, ang lahat naming mga negosyo, ang lahat naming mga ginagawa, magkaroon ng katagumpayan. Tulad sa nangyari sa kasal sa Cana, Panginoon, na sinabi mo kay Mama Mary, hindi pa panahon. It's not yet the time to perform a miracle. Pero dahil ang humingi sa iyo sa milagro ay inay mo, binigay mo ang hiningi, kasi ang humingi sa iyo ay ang mahal na Birhen Maria. Kaya sa amin ngayon, Panginoon, marami kaming mga suliranin, ibinulong namin sa inyo na sa kapistahan ni Mama Mary, Our Lady of Lourdes, Panginoon, magkaroon ng solusyon ang lahat naming mga suliranin sa aming negosyo, sa aming mga trabaho, sa lahat naming mga pinaplano, magkaroon, Panginoon, ng guidance and wisdom of the Holy Spirit with the powerful intercession of our Mother, Mama Mary. Kaya sa pag-uwi namin ngayon, Panginoon, always remind us the truth about the role of Mama Mary, na siya ay kasama. Mama Mary is involved in the plan of salvation as the mother of the Savior of the world. Hindi siya pwedeng tatanggalin sa katotohanan na isang linalang, isang babae, na siya ang nagiging inay sa tagapagligtas sa buong sanlibutan. Kaya Lord, kami namang mga pastor ngayon sa buong Pilipinas, may mga pastor na mayroong karamdaman doon sa Zamboanga, Brother Sunny Hago, sana Lord, pagalingin mo siya
ang ibang mga pastor na mayroong makaramdaman sa iba't ibang dako ng Pilipinas upang kami ay makapagpatuloy sa pagbabahagi. Paano mo binago ang aming buhay? Na sa aming buhay na galit kay Mama Mary, galit sa mga santo, kinuha mo ang galit, ang hatred at tinaniman mo sa pag-ibig at pagmamahal upang kami ay magkaroon ng respeto sa inay mo at sa lahat ng mga banal. Kaya sa aming pag-uwi, Panginoon, babaunin namin ang iyong pagmamahal at pag-ibig. You're minding us that in the sacrament of the Eucharist, doon namin idulog, isabi sa iyo ang lahat naming mga plano sa buhay. Sabi mo nga sa Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call unto me, and I will answer you and show you great and mighty things that you do not know." Tawagin ninyo ako at sasagutin ko kayo at gagawa ako ng mga milagro at kababalaghan na hindi pa ninyo alam. Kaya turuan mo kami, Panginoong Hesus, na sa aming mga suliranin, tatawag kami sa inyo, tatawag kami sa aming mahal na inay upang lalapit sa inyo at ibulong ang iba't ibang mga suliranin sa aming buhay. We ask this with the intercession of the Blessed Virgin Mary in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Bless us, Lord, as we make the sign of the cross in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, at maraming good afternoon po. And baka mayroon kayong mga tanong hindi na clear. I will accept your question. I-recognize ko rin ang presensya ni Sister Dean De Lucinio, isa ring Catholic blogger. Brother Dean is trending to siya sa kanyang mga vlog for curious Catholic, no, sa mga new generation. Kaya kung wala na kayong mga tanong, ibalik natin kay Brother Saturnino kung mayroon siyang mga last word of thanksgiving sa hapong ito. So sa ating our INSI will give us a last word of thanksgiving. So, salamat kay Brother Noel.